Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng linggo. Ikalawang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At nako, pinag-uusapan po ngayon sa social media. Ito pong litratong ito. PBBM lumapit para makipagkamay kay Chinese President Xi Jinping. Nako, ang dami pong rito, ang dami pong iba't ibang komento at meron pong positive comments at mas marami po yung negative comments kasi marami pong trolls ang DDS eh. Ano pa ba ang i-expect natin? Doon nga sa post si Sara Duterte, ang dami pong mga Vietnamese. Tuwan-tuwa po yung mga Vietnamese kay Sara Duterte doon sa post niya. So, ang dami pong trolls mga kababayan. Napakadami pong trolls sa mga DDS. At bakit nga ba? Yun ang tanong eh. Bakit ba nakipagkamay si Presidente Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping? Di ba galit tayo dun sa ginagawa ng China? Dun sa pambubuli ng China dito sa ating bansa? Bakit nakipagkamay si Presidente Bongbong Marcos? Ano ang layunin ni Presidente Bongbong Marcos? Bakit niya ginawa yun? Ang dami pong mga comments Ang dami pong mga nagmamarites. Pero alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba ang dahilan? Ang totoong dahilan? Bakit ginawa yun ni Presidente Bongbong Marcos? Alam niyo? Hindi. Ang nakakaalam lang kung bakit ginawa yun ni Presidente Bongbong Marcos ay mismong etong si Presidente Bongbong Marcos. Yung mga comments po dito, mamaya magbabasa tayo, puro espekulasyon lamang. Puro marites. Puro puro dakdak, puro ngak-ngak. Ang totoong nakakaalam lamang kung bakit ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na nakipagkamay siya kay Chinese President Xi Jinping kasi lumapit siya eh. Naghanap talaga siya ng pagkakataon para kamayan kasi sabi nga niya napakahirap lapitan. Ang dami po kasing bodyguards, kabi-kabila. So hindi niya basta-basta malapitan at nung nagkaroon siya ng pagkakataon, lumapit mismo ang ating presidente. Bakit? Hindi natin alam. Ang nakakaalam lang si mismong Presidente Bongbong Marcos. Kaya yung mga comments po natin, spekulasyon lang. Mga marites lang po natin yan. Hindi po yan ang totoong dahilan. Pero titingnan natin, basahin natin itong mga comments ng ating mga kababayan. Bakit ginawa yan ni Presidente Bongbong Marcos? Pero mamaya sasabihin ko kung ano yung sa tingin ko kung bakit. Pero mamaya na yon. Basahin lang muna natin itong mga komento ng ating kababayan tungkol dito. Kasi yan nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Chinese President Xi Jinping ay nag-usap. Nagkaroon ng maikling pag-uusap. At isa pong notable handshake. Si Presidente Bongbong Marcos talaga ang nag-initiate. Totoo naman na lumapit talaga si Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga yun yung tanong bakit ginawa ng Presidente yun? Mamaya sasabihin ko sa inyo yung tingin ko. Pero yung tingin niyo muna, basahin ko. Ito po yung nangyari during the APEC Chairmanship Handover Ceremony nung Sabado, November 1 kahapon po yan. Ito po nga palitan ng salitaan. Napakaikli. At agaw pansin yan. Sapagkat ito po nga rare moment na ito ng civility ay nakakagulat. Marami po talaga nagulat dito po sa dalawang leaders amid strained bilateral ties, amid doon sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So bakit ba? Sige nga, bakit nakipagkamay si Presidente Bongbong Marcos? Siya pa talaga lumapit Diba? Nagulat nga yung iba Xi Jinping Sabi ng iba, ng mga marites, nagulat daw si Xi Jinping. Nagulat ba yun? Hindi naman Tumingin lang siya, tapos nakipagkamay na rin siya. Ayan mga kababayan. Bakit ba? Sige nga, basahin ko nga yung mga comment ninyo. Sabi ng ito, DDS. Unahin na natin yung mga DDS. Yung sinisiraan mo, China, tapos makipagkamay ka, tawag dyan, handshake ni Judas. Ayon po sa mga DDS, Judas daw
etong si Presidente Bongbong Marcos. Dahil sinisiraan nga daw ang China pagkatapos kakamayan. Oh, kaya sabi, yan daw ay handshake ni Judas. Oh, yan natin sila. Yan ang nga sinasabi nila eh. Tingnan ko nga yung mga comment dito dun sa sinabi nga ni netong isang DDS. Oh. Ito nga eh. Oh. Wala ngang pangalan. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan pero wala namang pangalan. So troll. Oh. Ito. Basta Pinoy magaling humusga sa kapwa. O, tingnan nyo. Nakakahiya yung ganyan na mismo Pilipino ang sisira sa kapwa Pilipino. O, masabi naman na ito na isa nating kababayan, good manner. Good manner. Good manner. Tapos sabi naman ng iba, naka-downers. Hindi talaga makamove on itong mga ito sa yung mga DDS. Hindi talaga makamove on diyan sa kanilang tawag dito, hair follicle test. Sabi dito, professional deal si PBBM mga lods. Oh, may nagreklamo dito, may mga ito. Sa sobrang professional niya, wala nang bansa nagtitiwala sa atin paano corrupt. Alam niyo mga kababayan, yan po yung malungkot na na katotohanan. Sa totoo lang. Talaga naman po nga yung ibang bansa na po ay hindi na po nagtitiwala sa atin dahil po sa sobrang corruption. Tangkapin na po natin yan. Talaga naman po nga natatakot silang mag-invest dito sa ating bansa dahil sa corruption. Kaya nga, alam nyo, ibinulgar ni Presidente Bongbong Marcos yan eh. Para matapos na. Para masawata na. Kasi ang gusto, ito para sa akin lang hindi ko sinasabi na ganun ang pananaw ng lahat ng Pilipino. Para sa akin lang. Kasi sa nalalabing ilang taon ng presidente, siguro gusto niya na mag-iwan naman siya ng legasiya. Na pagkatapos, masawata ang korupsyon, kung hindi man talagang completely ma-eradicate, babawasan man lang. Malaking accomplishment na yan. At habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang termino ay makita ng mga Pilipino na medyo umaangat na ang bansang Pilipinas. Kasi hindi po talaga angat ang Pilipinas dahil sa korupsyon. So totoo po talaga. Tama naman ito eh. Maraming hindi na nagtitiwala sa Pilipinas kasi nga sa korupsyon. Kaya nga ito ginagawa eh. Ito nga pag-iimbestiga eh. Para mapanagot itong mga korap. Mismo yung nasa gobyerno, marami dyan, mga matataas opisyal, mga senador, congressman, mga korap. So dapat matanggal po yan, matapos po yan. Kung hindi man completely ma-eradicate, mabawasan man lang kahit mga 80%, 90%. Totoo, hanggat hindi nawawala yung corruption, wala talaga magtitiwala sa atin. Ito, sabi ng Didilis, ayaw nga makipag-deal sa adik na magnanakaw. Ayan po yung sabi ng ilang mga DDS. Meron namang ibang mga magaganda yung comment eh. Ayan sabi, a gentleman approach. Gentleman kasi. Ito si Presidente Bongbong Marcos ayon po dito sa ating kababayan. Kaya nakipagkamay etong si Presidente Marcos kay President Xi Jinping ng China. Sabi naman na iba, plastic to the max. O plastic daw si Presidente Bongbong Marcos. Tapos kain suka si Dayunyon na naman, haha. So kasi nagsalita daw siya ng hindi maganda sa China pagkatapos nakipagkamay kay President Xi Jinping. Hindi naman ibig sabihin na nakipagkamay ka. Ibig sabihin, yung sinabi mo binabawi mo na eh. Hindi naman ganun yun. Ganun ba yun? Kapag nakipagkamay ka, ibig sabihin ba, binabawi mo na yung sinabi mo? Hindi. Hindi ganun yun.
Porke ba nakipagkamay ang ating presidente? Ibig sabihin, aatras na tayo? Susunod na lang tayo sa gusto ng China? Ganun ba yung gusto sabihin ng mga didilis? Yan tatanga ninyo. Hindi lang tanga, mga bobo pa. Hindi porke nakipagkamay, aatras na tayo at hayaan na lang natin na tayo bulihin netong nung bansang ito. Hindi po ganun yun. Ang tatanga naman nito mga ito. Dami talagang bobo mga didilis eh. Ito. Buti meron pang mga Pilipino na katulad nito na nakakaintindi ah. Oh. Nakipag-handshake lang, hudas na agad. Papansin na agad, balingbing na agad, walang paninindigan na agad, mukhang tanga na agad, plastic na agad. Ilan lang yan sa mga naging comments sa Pangulo. Hindi ba pwedeng professionalism lang at hindi ba pwedeng baka dyan sa handshake na yan ay magkaroon ng kasunduan na huwag nang arasin ng mga Pinoy sa sarili nating teritoryo. Palakpakan natin. Palakpakan natin itong komento ng ating kababayan. Alam nyo, ito po yung ito po yung ganitong klase pong mga tao ang nagmamahal po sa ating bayan. Na meron pa siyang pag-asa. Meron pa siyang pag-asa, tumitingin pa siya sa hope, meron pang hope na magkaroon ng magkaayos ang Pilipinas at ang China. Nagkakaroon pa siya ng pag-asa na na darating ang araw ay magkakaroon ng agreement. Agreement na patas, hindi yung katulad ng gentleman's agreement na lugi ang Pilipinas. Hindi, yung patas na agreement. Nakakita pa siya ng pag-asa na balang araw ay gagalangin tayo ng China. Maganda yung comment ng ating kababayan. Kasi handshake lang, hudas na agad. Tika mo yung mga utak na mga didilis. Ganyan kadumi. Ganyan katindi ang karumihan ng kanilang pag-iisip. Hudas na agad daw. Papansin na agad, balimbing na agad, walang paninindigan na agad, mukhang tanga na agad, plastic na agad. Ayun po yung mga comment ng mga didilis. Pero ang tingin niya hindi eh. Hindi eh. Baka nga sa handshake na yan, tama siya. Baka nga dyan sa handshake na yan, biglang magbago. Malay ninyo, biglang ipatawag ni Xi Jinping si Pangulong Bongbong Marcos. Tara, usap tayo. Usap tayo. Ayusin natin. Ano ba problema natin dyan? Ayusin natin. Hindi pa pala ako tapos dito. Natapos. Sana man lang maging positibo tayo kahit gaano nyo kaayaw sa Pangulo. Sana maging positibo pa rin tayo para sa ating bansa. Yan. Grabe. Yan po ang mga kinakailangang mindset ng mga Pilipino. Yan po ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Hindi yung puro paninira. Yan po dapat yung mindset natin. Tingnan natin ang mga bagay-bagay in a positive way. Kasi unang-una, hindi mo naman alam talaga ang dahilan kung bakit kumamay si Presidente Bongbong Marcos eh. Nababasa nyo ba isip? Nababasa nyo ba isip ni Presidente Marcos? Bakit niya talaga pinilit na kamayan si Presidente Xi Jinping? Kasi hindi ba sabi niya, hirap na hirap ako. Gusto ko siyang lapitan. Ang daming bodyguards. Pero nung nagkaroon siya ng pagkakataon, kinamayan niya ang presidente ng China. Hindi natin alam kung magiging positive ba ang resulta o negative ang resulta. Hindi natin alam. Pero sana naman bilang mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, tingnan natin ito ng positibo. Tingnan natin, dapat nga ipagdasal natin sana yung handshake na yan ang makapagbigay ng pagkakataon na mag-isip si Xi Jinping. Na kaya lumapit ang presidente ng Pilipinas sa kanya, teka, maybe gusto niyang may pag-usapan kami. Kala ko ba ayaw nyo ng gulo? Ay mga didilis kayo. Kala ko ba ayaw nyo ng gulo? Sinasabi niya, hindi tayo mananalo sa China. Hindi tayo, wala tayong kalaban-laban dyan. Sigaw kayo ng sigaw ng ganon. Kasi nga ito si Presidente Marcos ay kinokontra lagi itong China. Hindi po kasi siya katulad ng nating administrasyon na
na nakikipagkaroon ng gentleman's agreement kahit lugi ang Pilipinas. Hindi po ganun ng presidente natin ngayon. Kala ko ba ayaw nyo na ng gulo, ayaw nyo ng gera? Ngayon nakipagkamay, magagalit kayo? Anak ng tokwa naman kayo? Nakipagkamay na nga eh. Ano ibig sabihin nun? Sabihin nyo, hudas? Mga bobo talaga, mga putik na to. Mga utak talang ka eh. Crab mentality. Yan lagi ang pinapairal itong mga didilis na ito. Kaya hindi umasensong itong ating bansa eh. Dahil sa inyo. Inaangat na nga ng presidente ng Marcos administration ito ating bansa kayo. Hila ng hila. Yang mga nandyan, ewan ko kung mga trolls o kung totoong tao ka man at kumukontra ka sa gobyerno, tapos pagdating ng ayuda, una-una kang pumila. Huwag ganun. Maging positibo tayo. Ha? Ito. Basahin natin. Yan ang aming Pangulo, may pusong mapagkumbaba kahit may sigalot. Ano raw? Kahit may sigalot, ang layunin ay magkaisa. Sabi naman dito, bati na tayo, basta pautangin mo lang ako. Nakakatuwa talaga ito mga comments din dito minsan eh. Ngungutang yan. Kapal din ang mukha ni Budol, plastic. Tapos sabi naman nito, nakakahiya ka, sana bumaba ka na. Ito mga kababayan para sa akin. Dito tayo magbabasis doon sa sinabi niya. Nakakahiya daw si Presidente Marcos at dapat na bumaba na dahil nakipagkamay kay Xi Jinping. Ganun ba yun? Nakakahiya ba ang Presidente sa ginawa niya? Sa tingin ko hindi eh. Alam niyo mga kababayan, mas lalo nga nakaka-proud ang ating presidente. Mas lalo pong nakaka-proud ang ating presidente. Bakit po? Kasi ibinaba niya yung kanyang pride. Sabi niyo dati, sabi ni Robin Padilla, di ba? Ayabang ni presidente. Nilalabanan ng China, wala naman tayo laban sa China. Ano kaya masasabi ngayon ni Robin Padilla na nakita niya na nakipagkamay si Presidente Marcos kay President Xi Jinping? Dapat nga, alam niyo sa totoo lang, maging proud tayo. Ibinaba niya ang kanyang sarili para kamayan itong presidente ng China. Kasi umaasa siya na malay natin. Yun ang maging hudyat. Yun ang maging paraan para mahinto itong pambubuli ng China dito sa ating bansa, dyan sa West Philippine Sea. Hindi niyo ba naisip yun? Kasi inisip niyo puro negatibo eh. Utak niyo kasi sobrang dudumi. Hindi po nakakahiya ang presidente. Dapat nga magpasalamat tayo. Alam niyo ba, ginawa niya ito para kanino? Para sa atin. Para sa mga Pilipino. Siguro alam niya siguro sa sarili niya na kapag kinamayan ko to, maraming mambabash sa akin. Maraming mga DDS sasabihin kung ano-ano pero wala akong pakialam. Kailangan makipagkamay ako. Makapagbigay ng respeto kahit doon sa bumabasto sa atin. Ayan po yung nasa Biblia, di ba? Love your enemies. Do good to them that hate you or that hurt you. Tama ba ako? Basta yun na yun. Ayun na yun, ibig sabihin nun. Diba? At pagkatapos nun, ibibless ng Panginoon itong ating bansa. Ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kasi, totoo naman may hirapan tayo eh. So, ginawa yan ni Presidente Bongbong Marcos para sa ating mga Pilipino. Tapos, ganyan sasabihin niyo sa presidente. Pero, siguro alam na ng presidente na gano'n ang mangyayari. Wala na siguro siyang pakialam kung ano sasabihin sa kanya, basta siya, gagawin niya yan para sa mga Pilipino.
Para sa'yo. Sa basher. Para sa'yo yung ginagawa niya. Hindi yan para sa sarili niya. Kasi kung tutuusin, presidente siya eh. Maganda na estado niya sa buhay eh. Oh. Kahit bulihin tayo ng China, ganun pa rin eh. Magbabago ba yung estado niya sa buhay? Hindi. Eh ginagawa niya to para sa'yo, basher. Para sa'yo, TDS. Para sa ating lahat mga Pilipino. Ibinaba niya yung kanyang sarili, kahit alam niya mababas siya, para makapagkamay man lang kay Presidente Xi Jinping to show respect. Kasi respect begets respect. Kapag nirespeto mo yung tao, re-respetuhin ka ng tao. Anong gusto nyo? Hindi pansinin ni PBBM si Xi Jinping? Eh di mas lalong mag-escalate, mas lalong mas iinit ang sigalot sa Pilipinas at sa China. Di ba ayaw nyo ng gulo? Mga buwisit kayo? Ayaw nyo ng gera, di ba? Ngayon nakipagkamay, sasabihin ninyo, hudas, ganyan-ganyan. Mga kupal talaga to. Mga mema eh. Mga mema tong mga DDS na to eh. Alam niyo, dapat magpasalamat na lang kayo kay Presidente Bongbong Marcos kasi ginagawa niya to hindi para sa sarili niya, para po sa ating mga Pilipino. Ngayon, kung ayaw nyo, mga DDS, di wala. Mamatay kayo sa kakapuna, mamatay kayo sa kakasalita, kakadakdak, basta walang pakialam ang Pangulo sa inyo. Hindi po naglilingkod ang Pangulo sa mga DDS. Naglilingkod siya sa taong bayan, sa mga Pilipino. So kung ginawa niya yan, wala po nakakaalam kung bakit. Siya lang po nakakaalam. At alam ko na kaya niya ginawa, nakipagkamay, talagang siya pa ang nag-initiate na magkipagkamay. Ha? Alam ko, para yan sa ating bansang Pilipinas. Alright? Sa mga DDS, baguhin niyo yung utak ninyo. Hanggang ngayon, bulok pa rin. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.